ay power of faith. So, ang kapangyarihan daw ng pananalig. No, wag po nating ipagkamali na kung basta ikaw ay may pananalig, may kapangyarihan ka na. Meron pong binabanggit dito, ang pananalig po na binabanggit dito ay buhay na pananalig. Buhay na gumagalaw. No? Because faith is an action. Kaya nga sabi po ng Hebreo 11:6, without faith, it is impossible to please Him. For he who comes to God must believe that He is, and that He is a rewarder of those who diligently seek Him. So, ang sabi ng Panginoon, gusto niyo po bang malugod ang Panginoon? Ang sabi rito, ang gusto ng Diyos, makita sa iyo na ikaw ay nananalig sa Kanya. Ito lang daw ang makakapagpasaya sa Panginoon. At ang sino man daw lumalapit, no? Katulad ng nangyari sa ating kapatid na Khaled, no? Pag ikaw ay lumapit sa Diyos, maniwala ka na may Diyos. Ang sabi, for he who comes to God must believe. Iyon ang unang-una mong ikukumbinsi sa sarili mo na ikaw kapag nanalangin, ikaw ay lumalapit sa Diyos. For he who comes to God must believe that He is. Na siya ay naroon sa harapan mo. Hindi mo siya nakikita pero ikaw ay nakikita niya. At ang sabi, yun daw taong yan ay bibigyan ko ng gantimpala. Yung mga naghahanap sa Kanya. No? Wala pong diferensya kung ikaw ay Islam, kung ikaw ay Katoliko. Ang importante, hanapin mo ang tunay na Diyos. At ang sabi ng Diyos, di ba? Kung ako yung inyong hahanapin, ang sabi niya, ako yung inyong matatagpuan. Amen? Makakatagpo lang po yung naghahanap. At ang sabi, kung ako'y buong puso mong hahanapin, ako ay magpapakilala sa iyo. No? Huwag yung, halika doon tayo, sama ka. Halika doon tayo, sama ka rin doon. Hindi. Dapat meron kang sariling panalangin. Panginoon, gusto kong makilala yung tunay na Diyos. Dahil tayo pong mga Katoliko, napakarami nating nakilalang Diyos. Iba't iba. May maliit, may malaki, may maitim, may maputi. Diba? May mahaba ang buhok, may maiksi. Diba? At siya ay nilalagay mo sa isang tabi. Ang Diyos po ay hindi binibili. Amen? Huwag tayong tumulad kay Judas. Ibinenta ang Diyos. Kaya po nakakalungkot yung mga nagbebenta ng Diyos dyan. Oh, bili kayo ng Diyos, bili kayo ng Diyos. 2 gives. Na? Sa isang buwan pa ang bayad. Dinaig pa natin si Judas. Hindi po binebenta ang Diyos. No? Kaya sabi ng Panginoon, pag tayo lumapit sa Kanya, dapat maniwala ka na ikaw ay nasa harapan niya. Ang tunay pong Diyos ay hindi nakikita. At hindi mo siya mailalagay sa isang tabi. Dahil ang Diyos po ay sumasa lahat. At ang Diyos po hindi natutulog. Amen? At mahal na mahal niya yung lahat na nagtitiwala sa Kanya. Kaya ang sabi ng Diyos, kung kayo may pananalig, sigurado malulugod ako sa inyo. Amen? So kung gusto po nating matuwa ang Diyos, sabi, wag daw po nating aalisin ang pananalig. Kaya ang ating pong topic for today is the power of faith, no? Sa Marcos 6, verse 7 to 13, pakibago yan, Abi. Ang sabi rito, tinipon ni Jesus ang 12 alagad at binigyan sila ng kapangyarihang magpalayas ng masasamang espiritu at magpagaling ng mga may karamdaman. So, nung si Jesus po ay narito sa sanlibutan ito, 2,000 years ago, tinawag niya yung 12. Okay, yung 12 alagad. Ano ibinigay ng Diyos? Kapangyarihan. Magpalayas ng demonyo. So, ang binalalayas ay demonyo. Amen? At ang sabi, yung 12 alagad na yan, ang trabaho natin ay magpalayas ng demonyo at magpagaling ng may sakit. So, hindi po nakalagay dito na albularyo magpapagaling at doktor. Ang sabi, alagad ng Diyos. Amen? No? Pakilagay nga, Abi, yung Marcos 6, verse 13. Kulang yan eh. Sabi rito, pinalayas nila ang maraming demonyo sa mga inaalihan nito. Pinahiran nila ng langis at pinagaling ang maraming may sakit. No? Ito po yung dapat gawin ng hindi lang ng pastor, kundi pati lahat ng sumasampalataya kay Jesus.
Dahil yung pong 12 ay binigyan ng Diyos na ngayon, ang sabi ng Marcos 16, tingnan po ninyo, sasabihin mo, yung lang 12 alagad yan, ang may kapangyarihan, ako wala. So makinig ka dito, no? Pakilagay mo na yung Marcos 16. Ang sabi rito sa Marcos 16, verse 15 to 18, at sinabi ni Jesus sa kanila, habang kayo'y humahayo sa buong mundo, so kasama ang Mindanao, Luzon, Visayas, Amerika, buong mundo, ang pinag-uusapan po rito. Ang sabi ni Jesus, Marcos 16, Marcos 16, 15 to 18. Sinabi ni Jesus sa kanila, habang kayo'y humahayo sa buong mundo, ay ipangaral ninyo sa lahat ng tao ang magandang balita. Ang sino man daw sumampalataya at mabautismuhan ay maliligtas, ngunit ang ayaw sumampalataya ay parurusahan. Sino ang parurusahan? Yung ayaw sumampalataya sa Panginoong Jesucristo. Amen? Ano ba daw ang mangyayari sa mga sumasampalataya kay Jesucristo? Ang sabi rito, verse 17, ang lahat daw ng sumasampalataya kay Jesus, sabi nyo kay Jesus, ay bibigyan daw ng kapangyarihang gumawa ng mga himala. Na sa pangalan daw ni Jesus, mapapalayas daw natin ang demonyo. At magsasalita daw tayo ng iba't ibang wika. No? Heavenly language po ang ibig sabihin niyan. Verse 18, hindi daw tayo maano kahit dumampo tayo ng ahas o uminom ng lason. At gagaling daw ang mga may sakit na papatungan nila ng kamay. Kayo po ba'y sumasampalataya kay Jesus? Amen. So may kapangyarihan ka na magpalayas ng demonyo at magpagaling ng may sakit. Sasabihin mo naman, pinalayas ko yung demonyo, hindi lumayas. Pinatong ko yung kamay ko, hindi gumaling yung may sakit. Nangyayari po ba yun sa inyo? Okay, ngayon umaga, malalaman mo ang sagot, bakit hindi lumalayas ang demonyo. Sa totoo lang po, very powerful yung ibinigay na kapangyarihan sa atin ng Diyos. Pero bakit hindi gumagana sa iyo? Ito po yung sagot, no? Basahin mo muna po natin yung Marcos kanina. 6, Marcos 6 verse 13. Ang sabi rito, ito po yung binigay sa atin na kapangyarihan ng Diyos, na binigay sa mga alagad. Yung pong gospel, dito po dinemonstrate ni Jesus kung paano natin gagawin. So dapat palayasin daw natin ang demonyo sa pangalan ni Jesus at pagalingin ng may sakit sa pangalan niya. Amen? At ang sabi, pinalayas nila ng mga alagad ang mga demonyo mula sa sinasapian ng mga ito. Pinahiran daw nila ng langis ang maraming may sakit. Ano nangyari? At pinagaling ang mga ito. Ganun lang po ang ginawa ko sa asawa ni Ate Susan. Pinahiran ko po ng langis, pinatungan ko po ng aking kamay sa pangalan ni Jesus. Magaling na po kayo at siya po ay gumaling. Amen? Kaya sabi ko nga po dito sa kapatid na Marlon, nagte-text ako, sabi ko, ipatong mo yung kamay. At sabihin mo sa pangalan ni Jesus, magaling na siya. Pero pagdating ko, maputla pa rin. No? So, dapat sa atin, hindi lang po dapat ako ang gumagawa nun. Ang sabi rito, lahat ng sumasampalataya kay Jesus. Kayo po ba'y sumasampalataya sa Kanya? Yes. Sabihin mo, meron akong kapangyarihan. Okay. Ngayon, tatanungin mo, bakit hindi gumagana? Ito, dito po sa ating istoryang babasahin, malalaman mo kung bakit hindi gumagana yung power na nasa iyo na. Amen? Sabi mo, nasa akin na. Mula nung tinanggap ko si Jesus, may power na ako. Totoo po yan. Ngayon, dito sa istoryang ito, Marcos 9, verse 14 to 29, no? Ito po ay istorya ng isang lalaki, isang ama, na mayroong anak na sinasapian ng demonyo. No? Ang sakit po nito ay epilepsy. Verse 14, ang sabi nito, nang magbalik sila, so si Jesus po ang sinasabi rito at yung siyam na alagad.
Kaya, ang nangyari po rito, si Jesus po ay pumunta po sa bundok. Nagkaroon po ng transfiguration. At ang sinama niya po doon, si Pedro, si John, at si James. Si James po, si Santiago. Nung pagkatapos po na yon, pag binasa niyo po yung Mark 9, pataas, eto na nangyari, bumalik na sila. Ano ngayon na nangyari nung bumalik na yung si Jesus at yung tatlong alagad? Ang naiwan po rito ay yung siyam. Para malaman po natin yung istorya. Nung magbalik na po sila, naratnan nila yung ibang mga alagad, yung siyam na alagad, na napaliligiran daw ng napakaraming tao. Gayon din ang mga tagapagturo ng kautusan na nakikipagtalo sa kanila. So take note of the word nakikipagtalo. Dumating si Jesus kasama yung tatlo. Dinatan niya, nagtatalo-talo yung mga tao, pati yung alagad, pati yung eskriba. Alam niyo ba, may nagtatalunan? Sabi ng mga eskriba, bakit hindi niyo mapalayas ang demonyo? Yun po yung pinagtatalunan. No? And verse 15, nang makita ni Jesus, si Jesus ng mga tao, nagulat sila at patakbo nilang sinalubong upang batiin si Jesus. Tinanong ni Jesus ang kanyang mga alagad, yung siyam, ano ang inyong pinagtatalunan? Okay? Sumagot ang isa mula sa karamihang guro, dinala ko po rito sa inyo ang aking anak na lalaki. Dahil siya ay sinasapian ng masamang espiritu at hindi makapagsalita. Take note, yung mga anak nyo na hindi makapagsalita, sigurado meron demonyong nakikialam. Na? Siya po ay sinasapian. Ano ang nangyayari? Verse 18, tuwing siya'y sinasapian nito, siya po ay binubuwal. Bumubula ang kanyang bibig, nagngangalit ang kanyang mga ngipin, at siya'y naninigas. Hiniling ko po sa inyong mga alagad na palayasin nila ang masamang espiritu, ngunit, eto na, hindi nila ito mapalayas. So, sa mga alagad pala, kasama na nila si Jesus, nangyayari pala na in Jesus name ka ng in Jesus name, hindi lumalayas ang demonyo. Kaya minsan, tinatawag pa ako. Meron ka namang kapangyarihan. Kaya lang, alam nyo ba kung bakit hindi gumagana? Sabi mo, tamad. Saan tamad? Tamad manalangin, tamad magbasa ng Biblia, tamad mag-ayuno, tamad sumimba. Amen? Tamad magbasa, no? Tamad mag-devotion. Yan po yung dahilan. Mamaya, dadaanan pa uli po natin yan. Ang sabi rito, hindi nila mapalayas ang demonyo. Alam niyo po ba kung bakit? Dahil di ba sabi ko kanina, sinama ni Jesus sa bundok yung tatlo. Si John, si Santiago, at si Peter, si Pedro. Ang sinama niya yung tatlong paborito niya. Naiwan niya yun yung siyam. Pwede pong ang yung siyam ay nagselos. Gusto ko makita niyo po ito, na pwede rin itong mangyari sa atin na kapag nangyayari yung selos, yung power na nasa iyo ng Panginoon Jesucristo na very powerful ay hindi gagana dahil ang puso mo ay may selos, may inggit. Kasi hindi na isama dun sa bundok. Hindi sila sinama ni Jesus. Amen? So, inaaway ngayon sila ng mga eskriba. Bakit hindi mo mapalayas ang demonyo? Ano nangyayari? Yun ang dinatnan sila ni Jesus na ganun. No? Verse 19, sinabi ni Jesus sa kanila, lahing walang pananampalataya. Hanggang kailan pa ba ako mananatiling kasama ninyo? Hanggang kailan ko kayo pagtitiisan? Dalhin ninyo rito ang bata. Dinalangan nila ang bata sa kanya. Nang si Jesus ay makita ng espiritu, take note, biglang pinangisay nito ang bata'y natumba sa lupa at gumulong-gulong na bumubula ang bibig. Pansinin ninyo, kanina sabi doon sa Marcos 6, binigyan ni Jesus ng power. The same power na kay Jesus, yun ang binigyan niya sa alagad, sa 12. Amen? Pero bakit may sinasapian ng demonyo? Bakit hindi mapalayas? Pero nung dinala kay Jesus, nung makita ng Espiritu si Jesus, aba, di ba nangisay yung bata? Bago umalis yung demonyo, pinangisay muna. No? Kaya yung nangingisay, hindi po ito puspos.
Kasi minsan may nagkukuwento sa akin, ilang taon na 'tong nagkukuwento. Sabi niya, "Alam mo ba during worship time namin, nagkapuspusan. Kaya ang lagi kong pong tanong, ano nangyayari diyan sa sinasabi mong puspos?" Eh, merong naninigas anya. May naninigas, may naninigaw, may lumalangoy na walang tubig. Sabi ko, hindi yan puspos, poses. Dahil kapag kapuspos ka ng banal na espiritu, ang sabi ng Acts chapter 2, ang mangyayari sa'yo, you will speak in tongues. Hakaya siya karagadaya kabaya so karagadaya sikaya. No? Ganun ang mangyayari sa'yo. Magsasalita ka ng ibang wika, which is heavenly language. Hindi ka mangingisay. Hindi bubula ang bibig mo. Poses ka pagka ganun. Dahil ang sabi rito, no, pinapangisay, di ba, ng masamang espiritu, ang bata, natumba, kaya yun na nga nai-slain, poses yan, iniiwanan niya ng demonyo. Kaya minsan pag nagkaroon ako ng altar call dito, at nilahens ko't natumba, hindi po yung puspos, iniwanan ng demonyo. Dating poses. Amen? Yung iba kasi pag nandito, malungkot sila pag hindi sila natumba. Pasalamat ka dahil wala kang demonyo sa katawan. Kapag ikaw natumba, meron. Amen? Kailangan malaman po natin yung tama. Ang bata'y natumba sa lupa. Kita nyo, di ba? Sabi, yung bata, possess. May masamang espiritu. So, natumba. At ang sabi, gumulong-gulong na bumubula ang bibig. At ang nangyayari nga ito po ay sa correctional nangyari. Piniringan po sila ng mata. Tuwan-tuwa sila nagkukwento sa akin, alam mo, pastora, nagkapuspusan kami. Tuwan-tuwa sila. Tawa daw ng tawa. Ha, 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 ha. May umiiyak, may lumalangoy, no? May sumisipa, may naninigas. Sabi ko, ha? Hindi yan puspos. Poses. Nagulat sila. Sabi ko, wag nyo nang uulitin yan. Dahil nagpiring po sila ng mata. Bago sila sumamba. Sabi ko, bakit kailangan magpiring ng mata? Ano yun, hazing? Di ba? Di ba, mga demonic organization lang ang nagpipiring ng mata. Kaya yun, na-possess po sila. No? So, dapat hindi po natin yung ginagawa. Verse 21. Ang sabi ni Jesus, kailan pa siya nagkaganyan? Tanong ni Jesus sa Ama. Simula pa po nung bata siya. Gusto po siyang patayin ng masamang espiritu. Madalas inihahagis po siya nito sa apoy at tinatapon siya sa tubig. Subalit kung may magagawa kayo, kami po ay kaawaan at tulungan ninyo. So, inamin po ng Ama ang kanyang kakulangan sa pananalig. No? Ang sabi ng Panginoon, pansinin niyo, no, gusto po siyang patayin ng masamang espiritu. Nakakita na kayo ng yung merong epilepsy? Huh? Dati meron po kaming kalaro, yung ate ko kasama ko. Bata pa kami. Meron po kaming kalaro si Tomas. Siya po ay naglalaro kami, bigla na lang maninigas. Tapos bumubula ang bibig. Yun yung sabi niya, may sakit yan. Epilepsy. Ang epilepsy po pala hindi sakit. May sanib. Nakasulat, di po ba? Ganun po yung may epilepsy, kaya minsan naninigas, biglang bumubula ang bibig. Yun po ay sanib. At ito po yung ginawa ng Panginoon. No? At siya po ay pagka nagwawala yung demonyo sa kanyang katawan, gusto po siyang patayin. Inihahagi sa apoy, inihahagi sa tubig. Ganun po ang ginagawa sa kanya. So yung ganyan po, no, kapag ka meron pong gustong magpakamatay, ang gagawin po ninyo, kayo pong merong makakapangyarihan na galing sa Panginoon, ang palalayasin nyo po dyan ay suicidal spirit. Suicidal spirit. No? Ito yung spirito na gusto kang patayin. Yung bang halimbawa, dumating ka sa punto na marami kang problema, gusto ko nang magbikti. Suicidal spirit siya, bumubulong sa'yo. Demonyong spirito, suicidal spirit, lumayas ka. In Jesus' name. Ganun po yung gawin nyo. Huwag nyo i-entertain. Huwag kang kukuha ng lubid. No? Kundi yung demonyo ang gapusin mo sa pangalan ni Jesus. Amen. No? So habang nagtatalo-talo yung eskriba at saka itong mga alagad, ang bata ay pinapatay nitong demonyo. Kaya ang Panginoong Jesus ay nahabag doon sa poses. Dahil hindi ito ang bata, di ba sabi? At ang ginawa ng Diyos, pinalayas ang demonyo at bago umalis ay ang bata ay pinangisay muna.
Verse 23, kaya sabi nung ama, kung may magagawa po kayo, tanong ni Jesus, kung may magagawa ako, mangyayari ang lahat sa sinumang may pananampalataya. Wow! This is the power of faith. Mabuti na lang sabi nung ama, verse 24, agad naman sumagot ang ama ng bata. Naniniwala po ako, tulungan po ninyo akong madagdagan pa ang aking pananampalataya. Tanong, paano ba nadadagdagan ng pananampalataya? Ito po yung kailangan ninyong malaman kung paano. Number 1 po pinanggagalingan ng pananampalataya, Romans 10:17, that faith comes by hearing and hearing the word of God. Kailangan mo laging makinig ng salita ng Diyos, magbasa ng salita ng Diyos para tumaas ang iyong pananalig. Amen? Dahil pag mataas na ang pananalig mo, magagawa mo na ang magpalayas ng demonyo. Kaya nga po, kanina sabi ko sa inyo, hindi ako pumunta kay Kuya Bombing nang hindi muna ako nagbasa, hindi ako nagpray. Kumbaga, para akong cellphone, nag-charge muna ako. Ayokong pumunta ron ng lobat. Amen? Praise God, no? Kaya sabi nung ama, babuti na lang inamin niya. Tulungan niyo po ako. Na madagdagan ng aking pananampalataya. So inamin niya ang kalagayan niya na dapat ginagawa din natin, Panginoon. Dagdagan niyo rin po ang pananampalataya ko. Tulungan niyo po ako laging magbasa at isagawa ang iyong salita. Yan lang po ang number 1 source ng power, ng faith, para tumaas. Para yung faith mo magkaroon ng power. Amen? Okay. Tetestingin niyo yan. No? Kasi di ba yung agimat? Satanic to, no? Yung agimat. Halimbawa, ito yung agimat. Di ba pag binigyan sila ng agimat, anong ginagawa? Nagdadasal sila lagi. At sila ay sinasaulo nila yung binibigay na salita. Di ba, kaka? Yung Latin. Sinasaulo yan. At sila ay nagdadasal niyan. Bakit? Para maging powerful yung kanilang kapangyarihan. At ang kapangyarihan po ng Panginoong Jesucristo na binigay sa atin ay mas makapangyarihan kaysa sa demonyo. Bakit yung sa demonyo nagtsatsaga silang manalangin, di ba? Magpuyat, talagang sauluhin. Kaya po dapat ito nagme-memory verse po kayo. Dapat meron po kayo nasasaulo na verse para nandito po yan sa puso. At ang sabi ng awit 119 verse 11, I keep the word of God in my heart so that I may not sin. Sa Tagalog, dapat daw itago daw po natin ang salita ng Diyos, i-memorize natin ang salita ng Diyos, ilagay natin sa ating puso, at ang sabi, para hindi ka magkasala. So, mag-iingat pala sa iyo para hindi ka magkasala ay salita ng Diyos. Kaya nga po ginagaya tayo ng mga demonyo, naggagawa sila, salita naman ng demonyo, yung Latin. Bibigay sa iyo, saulawin mo yan. Diba? Pareho din. Dahil si Satanas ay manggagaya. Manggagaya po yan. Kaya dapat tayo ay kumilos dahil ang power po na nasa atin ay very powerful. No? Kaya sabi ni Jesus, no, nung verse 24, agad naman sumagot ang ama, naniniwala po ako. Mabuti lang, sinabi niya, naniniwala po ako. Dahil ang ama na ito ay hindi kumbinsido na may magagawa si Jesus. Kaya sabi niya, kung may magagawa po kayo, tulungan niyo naman po ang anak ko tsaka ako. Diba? So, hindi siya sigurado na kayang-kaya siyang tulungan ni Jesus. Na marami rin sa atin, katulad ng ama na ito, hindi lubusan ang paniniwala kay Jesus. Kaya ang salita, kung may magagawa po kayo, baka sakali lang yun eh. Di ba tulungan nyo naman kami? Kumbaga, nasa sitwasyon na siya na talagang wala nang magagawa. Kundi talagang, sige na, baka gumana yung power mo sa anak ko. Di ba tayo pag wala nang magagawa, kahit na sino, kahit albularyo, kahit sino tinatawag. Importante sa kanila gumaling. Pero hindi po, meron tayong Diyos na manggagamot. And His name is Jesus Christ. Our great healer. Amen? Praise God. Huh? Verse 25, nang makita ni Jesus na dumadami ang mga tao, sinabi niya sa masamang espiritu, inuutusan kita, espiritu ng pagkapipi at pagkabingi. Lumabas ka sa bata at huwag ka nang babalik sa kanya.
So ganito po dapat ang gawin natin. Kaya pagka nagpapalas kayo ng demonyo, demonyo ka, espiritu ka, inuutusan kita, lumayas ka sa batang ito para mawala ang pagkabingi nito at pagkapipi in Jesus' name at hindi na kita pinapayagan na bumalik sa kanya. In the name of Jesus Christ, gawin mo yun ng may pananalig at mangyayari yun. Amen? Kaya nga po yan sinulat para gayahin natin. Verse 26, ano nangyari? Tingnan nyo. Nagsisigaw ang masamang espiritu. So, ang demonyo nagsisigaw. Nakita nyo na? May demonyo talaga. At hindi siya nakikita. At yung sumaksak sa'yo, possess yun kaya kasi naksak. John 10:10, that Satan came to kill, to steal, and destroy. Yung po ang trabaho ni Satanas, pumatay. Salamat sa Diyos at buhay ka, mahal ka talaga ng Panginoon. Amen. So nagsisigaw ang masamang espiritu, pinangisay ang bata, at saka lumabas. Nagmistulang bangkay ang bata, kaya sinabi ng marami, patay na siya. Ito po ay nangyari mismo sa kapatid ni Teddy. Na ngayon born again na po, ito po yung pinag-pray ko. Nakatayo po siyang ganyan, hindi makalakad. At nung pinag-pray ko, bigla nakatayo, at siya po yung nakatayong ganyan, nakaganyan si Wewe. Maya-maya po, iniwan siya ng demonyo, bigla siya natumba. At talaga nangisay, natakot din ako. Dahil nangisay na bigla. Pala, iniwan na siya ng dyablo. Kaya nung mabasa ko to, sabi ko, ganito yung nangyari sa bayaw ko. Totoo po. Alam niyo ba kung bakit? Kasi itong demonyo na to, at yung demonyo rito sa ating panahon ngayon, sila pa rin yan. Dahil hindi sila namamatay. Amen? Kaya ang kalaban natin, sanay na sanay ng mandaya. Paano ka ng Kristiyano, wala kang alam sa salita ng Diyos? Kawawa tayo. Amen? So sila yun, yung demonyo na to, ito pa rin yung demonyo hanggang ngayon. Isipin mo gano'n nakatanda nito sa atin, sanay na to. Kaya takot po sila sa mga marunong isagawa ang salita ng Diyos. Marami sa Kristiyano, sayang ang power ng Panginoon, hindi ginagamit. No? Verse 27, ngunit ang bata ay hinawakan ni Jesus sa kamay, ibinangon at ito ay tumayo. Ganito po yung ginawa ko kay Kuya Bombing. Nung sinabing nilalagnat, tinatrangkaso sa bahay ito, no? Pinag-pray ko po siya, kaya hindi nyo ba napuna, ba't ko siya hinahawakan sa kamay? Tapos pinapalakad. That is an act of faith. At bigla po siyang lumakas. Yan po yung kanyang mga anak. Amen? So, ganun po yun. Kailangan, pagka-pray nyo po sa pangalan ni Jesus, pinapalayas ko ang demonyong spirito na nagbibigay ng sakit at karamdaman sa iyo. Lagnat, humupo ka. Sa pangalan ni Jesus, magaling ka na. In Jesus' name. Tapos, patayuin nyo yung may sakit. Hawakan nyo po sa kamay. At palakarin nyo na ilang hakbang at ibalik po ninyo. You will see the power. Kung paano po siya kikilos. Marami na po akong ginantong pray at sila po'y gumaling. Yun din po nangyari kay Kuya Freddy Aguilar. No? Lumakad po yun. Dahil ginagaya ko po ang ginagawa ng Panginoong Jesus. No? So, gayahin po natin ang Panginoon. Amen? Praise God, no? Verse 28, eto na ang maraming tanong. Natanong din dapat ng mga Kristiyano ngayon. Nang pumasok si Jesus sa bahay, palihim siyang tinanong ng kanyang mga alagad. Panginoon, bakit po hindi namin mapalayas ang masamang espiritu na yon? Yun din ba yung tanong niya? Eto na ngayon ang sagot, verse 29. Sumagot si Jesus, mapapalayas lamang ang ganitong uri ng espiritu sa pamamagitan ng pananalangin at pag-aayuno. Meaning, itong siyam na ito, hindi nananalangin at nag-aayuno. Na marami ding Kristiyano, tamad mag-pray. Di ba lagi kong sinasabi sa inyo that prayer is power? Ba't ayaw niyong manalangin? Prayer pala is power. Tulad na nangyari sa Khaled, you just pray, and then you receive power. Amen? Very effective po ang prayer. Kaya sabi ni Jesus, kaya hindi nyo mapalayas ang demonyong yan,
hindi kayo nananalangin at nag-aayuno. Kaya pala, di ba? Kaya pala hindi lumalayas at gumagaling ang may sakit. Ito yung sinasabi sa'yo ng Panginoon, tamad ka mag-pray. Why had the disciples failed to rebuke demons? Bakit daw ba ang mga alagad na ito ay baksak? Bakit hindi mapalayas ang demonyo? Number 1, they are careless to their spiritual walk. Sila ay lack of faith. So sila ay tamad sa madalit salita. Careless, baliwala sa kanila. Ang hindi manalangin, di ba? No? Kaya yung problema ng alagad, yun din ang problema ng maraming Kristiyano. Kaya lagi ako tinatawag, Pastora, pag-pray mo naman. Pastora, punta ka doon. Kaya nga sabi ko kay Ate Susan tsaka kay Marlon, no? Meron daw silang na-receive na word. At yun po yung seed ng mustard. Ang sabi rito na, babasahin ko na lang. Ang sabi rito sa Mateo 17 verse 20. Pagkatapos lumapit ang mga alagad at tinanong si Jesus nang wala nang ibang nakakarinig, bakit po hindi namin mapalayas ang demonyo? Ito po ay account ni Mateo. Ito rin yung nasa Marcos kanina. Ito po yung 20. Sumagot siya, dahil sa liit ng inyong pananampalataya. Tandaan ninyo, kung kayo'y may pananampalataya sa Diyos na sinlaki man lang ng buto ng mustasa, maaari ninyong sabihin sa bundok na ito, lumipat ka doon at ito'y lilipat nga. Tunay na walang bagay na hindi nyo magagawa kung tayo daw ay mayroong pananalig. At ang kailangan ng pananalig mo, hindi yung, basta I believe in the Lord Jesus Christ, period. Wala ka nang gagawin. Hindi ka na magpe-pray, hindi ka na magsisimba, hindi ka na mag-aayuno, no? Hindi ka na magde-devotion. Yung faith na yan ay patay. Kaya pag nag-lay hands ka ng kamay, hindi gumagaling. Kasi ang faith mo, kumbaga ang faith parang apoy. Kailangan ng apoy para lumaki. Ano kailangan? Gatong. Ano ang panggatong? Faith with work, with action. At ang sabi, ano pa? Bakit failed ang mga disipulo? Their lack of prayer. Kulang sila sa pananalangin at pag-aayuno. Number 2. No? Lack of prayer and fasting. Tayo po ba ay nakikinig? Gusto nyo ba na kapag ipinatong mo ang iyong kamay sa may sakit ay gagaling? Kailangan mo mag-pray at mag-fasting. Amen? Lagi kang mananalangin. Hindi yung kagabi nanalangin ako. Kailan ulit susunod? Sa isang Sabado. Kailangan to consistent. Araw-araw ka nananalangin. Amen? At ang sabi, number 3, no spiritual discipline. Hindi man lang marunong disiplinahin ang sarili. Laging nakaharap sa TV. Laging naggagala. Laging nagchichismis. Hindi pa pala nagdi-devotion. Kaya pag may dumating na problema, unprepared. Ganito ang nangyari sa mga alagad. Kaya sabi ni Jesus, di ba? Ito'y nagagawa lang kung ikaw ay nagpe-pray at pa-fasting. Alam nyo na ngayon kung ba't hindi gumagana ang inyong lay hands. Amen? Lack of prayer, lack of fasting, and then, number 4, no devotion. Dapat nagde-devotion ka. Ibig sabihin, nakikipag-date ka kay Lord. Dapat nagbabasa ka ng 3 chapter isang araw sa Bible. Hayaan mo mangusap sa iyo ang Diyos. Yun po yung devotion. Nagbibigay ka ng oras sa Panginoon. Pinakikinggan mo ang sinasabi niya sa iyo. After na ikaw mag-pray, nagsasalita ka sa Diyos, at kapag nagbasa ka, ang Diyos naman na magsasalita sa iyo. Yun yung devotion. Yun yung date natin kay Lord. Kaya maraming Kristiyano tamad. Kaya walang power. Ano ang nasa puso? Yung inggit. Number 5, no Bible reading.
Hindi man lang nagbabasa ng Bible. Dito na lang nakakapagbasa ng Bible. Tapos Lunes hanggang Sabado, wala, puro laba. Laba, 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 laba. Pero walang Bible reading, kaya walang power. Di ba pinakita sa atin ng Diyos kung gano'n? Di ba sabi kung kayo may pananalig, walang hindi tayo kayang gawin. Pero yung faith na yan, sabi ng Diyos, it should be alive. Kailangan lagyan mo lagi ng gatong. Lagi kang magbabasa ng Bible, lagi kang magpe-pray, at lagi kang magpa-fasting. You will see, kaya kita nyo, hindi nyo napuna sa kwento kanina, nung makita ng demonyo si Jesus, di ba? Biglang umalis. Pero bago siya umalis, gumawa muna siya ng final na trabaho dun sa bata. Pinangisa, di ba? Natumba. Pinagulong-gulong muna yung bata bago siya umalis at nagsisigaw yung masamang espiritu. Pero hindi siya pwedeng hindi aalis. Because Jesus, according to Hebrew 12:2, is the author of faith. Kaya kung gusto mo magkaroon ng faith, you need Jesus Christ. And Jesus is the Word. That's why kailangan nyo ng Word. Who is Jesus? The Word of God. Amen? Let us fix our eyes on Jesus, the author and the perfecter of our faith. Amen? Siya daw yung author. So, kailangan man tumaas ang faith mo. Gusto mong tumaas? Sabi, fix your eyes to Jesus. Not on your problems, not on yourselves, not on TV, not on computer. Para pag kayo ay nakita ng demonyo, alam nyo, sa totoo lang, hindi naman sa pagyayabang. Pag ako nakikita ko ang tao may sanib, talagang nagtataasan ng balahibo. Sabi nga ni Glo, bakit kaya pagkaharap kita, pastora? Grabe ang kilabot ko. Sabi ko, may sanib ka kasi. Talagang dinidiretsa ko siya. Totoo naman. Dahil punong-puno pa ng galit ang babaeng yan. Si Marcia, ganyan din. Si Chit, ganyan din. Puro mga nagtatayo ng balahibo. Kasi puro po yan magagalitin. Di ba sabi ng Panginoon, huwag kayong magagalit. Kung magalit man kayo, huwag niyong patagalin. Dahil nabibigyan niyo ng pagkakataon ng dyablo na tumira sa inyo. Kaya pag nakita niyo ang lingkod ng Diyos, na puspo sa prayer at sa Bible reading, talagang kikilabutan ka. Dahil ang demonyo nasa iyo, takot na takot na. At alam ng demonyo, kilala ng demonyo kung sino ang nagpapalayas. Kung sino yung marunong gumamit ng power. Kailangan katakutan din kayo ng demonyo. Amen? Huwag kayong makipagkaibigan sa kanya, bad siya. Amen? No? Yung pong power and authority from the Lord Jesus Christ is very powerful. Kaya lang, yung pong power na yan, kailangan po nating i-exercise by faith. Kaya pag merong masakit ang tiyan, may lagnat ang anak nyo, apo nyo, kapitbahay, i-exercise nyo, i-lay hands nyo. Tingnan nyo kung tumataas na yung faith ninyo. Kung tumataas na yung power ninyo. Amen? Makikita ninyo at magugulantang ka. Sabi mo, ang galing talaga ng Panginoon. Totoo talaga ang salita ng Diyos. Ipararanasan nyo yan ng Panginoon. No? Napakabuti po ng Panginoon. Kaya ang Panginoon, galit po. Galit po siya. Bakit? Dahil ang Diyos po ay napahiya. Nahihiya po ang Diyos. Nagigrieve. Di ba sabi niya kanina? Hanggang kailan ko kayo pagtitiisan? Yun din ang sinasabi ng Diyos sa inyo lahat ngayon. Hanggang kailan kayo pagtitiisan ng Diyos? Ayaw niyong manalangin. Ayaw niyong mag-charge sa Kanya. Every time we pray, tayo po ay nag-charge ng power. Kaya masarap po mag-pray. Amen? Eh sabi mo, wala na ako may pag-pray eh. Magpasalamat ka, hindi mauubos ang pasasalamat mo. Pasalamatan mo, hindi nasunog. Pasalamatan mo, pamilya mo, walang sakit. Pasalamatan mo, may hininga pa, malakas ka. Ang dami, that's prayer. Giving thanksgiving is a prayer. Tingnan mo kung maubusan ka. Pasalamatan mo anak mo, nakakapasok pa sa eskwela. Diba? Malusog ka, walang sakit. Ang dami po. Ang dami mong ipapanalangin na kapitbahay mo na makilala ang Panginoong Hesus. So, ang Panginoon po ay nagalit dahil napahiya ang mga alagad. Pag napapahiya po ang mga alagad, napapahiya din ang Panginoong Hesus sa buhay natin. At ang nabigyan po ng glory doon ay demonyo.
Kaya ang Panginoong Hesus, 'di ba sabi niya, "Akin na, dalhin dito ang bata." Si Jesus po lagi nagso-solve ng problema. Amen? So may problema, may sakit, karamdaman, hindi mapalayas ang demonyo. Anong ginawa ni Jesus? Dalhin sa akin yan. And right away, umalis po ang demonyo. Gusto mo ba yung power na to ay maging malakas sa buhay mo? Kaya nga sabi ng Diyos, 'di ba, magpakabanal kayo. Dahil ako'y banal. Ibig sabihin, umayos ka. Mag-pray ka lagi. Lagi ka dapat naka-tune in sa akin. Sabi ni Jesus, i-fix mo yung eyes mo sa akin. Sa akin lang. I'm the author of faith. Kung gusto mong tumaas ang faith mo, kung gusto mong magkaroon ng power ang faith mo, sa akin lang yan makukuha, sabi ni Jesus. Because He is the true God, amen? He is the eternal life. Wala na pong ibang binabanggit ang Biblia na Diyos kundi si Jesus. Siya po si Yahweh. Sa Old Testament, siya si Jehovah. Sa New Testament, ang pangalan niya po ay Jesus. Amen? So kung ikaw may naghahanap, natagpuan mo na ang tunay na Diyos. And His name is Jesus Christ. Hallelujah! Praise the Lord! Glory to God! Hallelujah! Huh? Kaya ang Diyos po, kailangan po natin na paigtingin yung kapangyarihan na nasa atin. Alam nyo, ang demonyo hindi tatagal sa harapan ninyo. Aalis at aalis. At mapapansin nyo po sila kasi hindi sila makatingin sa'yo. Lagi yan nakatungo. Pag nakatungot, malikot na mata, may sanib na yan. Aligaga na yan pagkaharap ka. Amen? Marami na po akong nakasalubong na ganyan. Kaya kailangan po natin, pag tayo ay tinawag ng kapitbahay natin may sakit, pagpatong ng kamay, kailangan magaling yun. At pagka hindi umubra yun, sabihin, hindi yung may sakit ang may problema, ikaw. Bakit? Tamad kasi manalangin. Masipag manood ng TV. Masipag mag-computer. Masipag maggala. Tamad magbasa ng Biblia. Kayo po ba'y natuto? Amen. So ang faith natin is very powerful. Pero if faith is alone, hindi po yan gagana. Kailangan po niya ng mga kasama. Bible reading, prayer, fasting, devotion, yun po yung magpapaapoy sa pananalig mo. Amen? So ito po ibinigay sa atin ng Diyos, kailangan po natin ito isagawa. Hindi yung natuto, labas dito. So kailangan sa isang linggo, marami na kami papatuto dito. Meron po nagpa-pray sa akin. Nung patungan ko ng kamay, gumaling! Ibig sabihin, doon mo makikita, tumataas na ang iyong kapangyarihan. At ikaw ang gagawa nun, hindi Diyos, ikaw. Ikaw mismo. Amen? Kapalakpakan po natin ang Diyos. Praise God. Paniwalaan po natin ang Panginoon na sabi niya, ang lahat ng sumasampalataya sa akin, ang bawat patungan ng inyong kamay gagaling sa pangalan ni Jesus, lalayas ang demonyo. Yan po ay salita ng Diyos, kaya mapanghahawakan nyo na ito ay tunay at totoo. Amen? Kaya kanina, sabi ko lang, Panginoon, balutan niyo po kami ng banal na dugo nung sinabing may sunog. At bigla pong tumahimik pala, nawala na ang sunog. Kaya lang, nanginig ako na sabi ko, saan ang sunog? Sabi sa inyo, ha? Bigla ako nanginig. Sabi ko, sa amin pala ang sunog. Pero napakabuti ng Diyos, no? Gustong-gustong sirain ng demonyo itong ating pagtitipon dito. No? Pero hindi po siya nagtagumpay. Ang Diyos ay tagumpay pa rin sa lugar na ito. Hallelujah. Praise the Lord. Glory to God, no? So ngayon po, no? Dadako na po tayo sa susunod na gawain. Ihanda na po natin